Ano ang mangyayari kung ang Iglesia ni Cristo ay tuluyang gawing opisyal na relihiyon ng bawat bansa sa kontinente ng Afrika? Isang ideyang maaaring tila radikal, ngunit nagbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa ugnayan ng pananampalataya, estado at lipunan sa isang kontinenteng kilala sa relihiyosong pagkakaiba-iba. Paano huhubugin ng iisang pananampalataya ang politika, kultura at pang-araw-araw na pamumuhay? Magiging simbolo ba ito ng pagkakaisa o magbubukas ng bagong hamon? Sa pagtalakay natin ito, susuriin natin ang mga posibleng benepisyo at hamon ng isang alternatibong mundong hinubog ng Iglesia ni Cristo bilang opisyal na relihiyon. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Dito lang sa Inggo News Commentaries. Ang konsepto ng isang opisyal na relihiyon sa antas ng estado ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Maraming bansa ang nagkaroon ng state religion na nagsilbing moral at kultural na gabay ng lipunan. Ngunit paano kung ang Iglesia ni Cristo ang naging opisyal na relihiyon ng bawat bansa sa Afrika? Ang ganitong senaryo ay hindi lamang pagbabago sa relihiyosong landscape, kundi isang malalim na pagbabago sa estruktura ng lipunan. Una, mahalagang maunawaan ang katangian ng Iglesia ni Cristo bilang organisasyon. Kilala ito sa malinaw na doktrina, sentralisadong pamamahala, at matibay na pagkakaisa ng mga kaanib. Kung ito ay magiging opisyal na relihiyon, ang mga prinsipyong ito ay maaaring magbigay ng isang unifying framework para sa mga bansang may matagal ng hidwaan dulot ng etnisidad, tribo o relihiyosong pagkakaiba. Isa sa mga posibleng benepisyo ay ang paglikha ng mas malinaw na moral foundation. Ang Iglesia ni Cristo ay nagbibigay diin sa disiplina, pagsunod sa batas, at maayos na pamumuhay. Sa mga bansang nahaharap sa hamon ng korupsyon, kaguluhan, o kahinaan ng institusyon, ang isang moral framework na suportado ng malawak na pananampalataya ay maaaring magpalakas sa social cohesion at collective responsibility. Bukod dito, ang pagiging opisyal na relihiyon ay maaaring magbigay ng mas organisadong community structures. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa sistematikong pamamahala ng mga lokal na kongregasyon na maaaring magsilbing modelo ng grassroots organization. Ang ganitong sistema ay maaaring magpalakas sa social support networks, disaster response, at humanitarian efforts sa buong kontinente. Sa larangan naman ng edukasyon at pagpapahalaga, ang paglalagay ng diin sa moral formation ay maaaring magdulot ng mas malinaw na direksyon sa paghubog ng mga kabataan doon. Ang mga pagpapahalagang nakabatay sa pananampalataya ay maaaring magsilbing gabay laban sa kriminalidad at panlipunang pagkasira. Para sa maraming komunidad, ang pagkakaroon ng iisang relihiyosong identity ay maaaring magpababa ng inter-religious conflict at magpalakas ng sense of unity. Gayunpaman, mahalaga ring suriin ang mga posibleng hamon o cons ng mga ganitong senaryo. Ang Afrika ay isang kontinente na may napakalawak na diversity, relihiyoso, kultural at wika. Ang pagtatalaga ng iisang opisyal na relihiyon ay maaaring magdulot ng tensyon kung ang ibang pananampalataya ay makaramdam ng marginalization. Kahit ang Iglesia ni Cristo ay nagtuturo ng kaayusan at respeto sa batas, ang mismong ideya ng state religion ay maaaring magbigay ng impresyon ng limitasyon na religious plurality. Isa pang hamon ay ang balanse sa pagitan ng Iglesia at Estado. Bagamat ang Iglesia ni Cristo ay may prinsipyo ng hindi pakikialam sa politika, ang pagiging opisyal na relihiyon ay maaaring magdala ng inaasahan mula sa pamahalaan at lipunan na mag-ambag sa policy direction. Ito ay maglalagay ng bagong responsibilidad na nangangailangan ng malinaw na hangganan upang mapanatili ang integridad ng doktrina. Sa usapin ng kultura, ang pag-angat ng Iglesia ni Cristo bilang opisyal na relihiyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ilang tradisyonal na gawain na salungat sa doktrina. Para sa ilan, ito ay maaaring makita bilang moral reform. Para naman sa iba,
bilang pagkawala ng bahagi ng kanilang heritage. Ang hamon ay kung paano mapapanatili ang respeto sa kultura habang pinananatili ang doktrinal na paninindigan. Mula sa perspektibo ng mga kaanib, ang ganitong senaryo ay magpapalakas ng kanilang identity at sense of responsibility. Ang pagiging bahagi ng opisyal na reliyon ay hindi lamang pribilehiyo kundi obligasyon na maging halimbawa sa lipunan. Ang kanilang kilos at asal ay magiging mas nakikita at mas sinusuri, kaya't mas magiging mahalaga ang disiplina at integridad sa pandaigdigang antas. Ang Africa bilang rehiyong may opisyal na relihiyon na Iglesia ni Cristo ay magbabago sa religious geopolitics. Maaring tumaas ang interes ng ibang bansa sa pakikipag-ugnayan sa kontinente, hindi lamang sa ekonomiya kundi sa cultural diplomacy. Ang Iglesia ni Cristo ay maaaring magsilbing tulay ng dialogue sa pagitan ng iba't ibang relihiyosong tradisyon, lalo na kung ang focus ay mapanatili ang kapayapaan at respeto. Kung susumahin, ang pros ng ganitong senaryo ay kinabibilangan ng potensyal na pagkakaisa, malinaw na moral direction, at organisadong community structures at mas matatag na social identity. Ang cons naman ay ang posibleng tensyon sa religious diversity, ang hamon ng balanse sa pagitan ng iglesia at estado, at ang pangangailangang igalang ang cultural pluralism habang pinananatili ang doktrina. Sa huli, ang ganitong haka-haka ay nagpapakita na ang lakas ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang nasa aral, kundi sa kakayahan nitong magbigay ng kaayusan at direksyon. Ngunit ipinapakita rin ito na ang anumang relihiyon, gaano man katatag, ay kailangang mag-navigate sa komplikadong realidad ng lipunan kapag ito ay naging bahagi ng isang estado. Sa pagtatapos, ang ideya ng Iglesia ni Cristo bilang opisyal na relihiyon ng buong Africa ay nagbubukas ng malalim na tanong tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya sa paghubog ng lipunan. Ang mga posibleng benepisyo at hamon ay paalala na ang tunay na lakas ng isang iglesia ay makikita hindi lamang sa impluensya, kundi sa kakayahang magdala ng kaayusan at respeto sa pagkakaiba-iba. Para sa mga kaanib, ito ay isang paanyaya na pag-isipan ng papel ng pananampalataya sa mas malawak na mundo. Kung nais mo pa ng mga ganitong uri ng mapanuring talakayan, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga handang mag-isip ng mas malalim. Habang may gabay ng kapatid, sa bawat pagtuklas di ako nag-isa. May tiwalang buo, sabay-sabay sa saya. Sa bawat pagtatala, katotohan ay bitbit. Kahit may unos, sa gabay niyo kumakapit. Sa bawat mensahe, tapang ang dala. Puso'y sumisigaw, hindi ako nag-isa. Sa bawat habang, kayo ang ritmo, taglay ang tapang pagulat ay totoo. Salamat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalab. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Sa balitang mabigat, kayo ang ngiti. Puyat man ako tuluyang pagbati. Pag-ibig sa Diyos na
lagi. Kayo ang musika at inspirasyong tangi. Sa likod ng lente may pangarap na tapat. Hakbang ay pasulong, hindi na aatras. Sa ingay ng mundo, kayo ang kanlungan. Pag-asa'y di magigiba, dahil kayo ang kaibigan. Sa bawat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala. Salamat, salamat sa inyong paglingap. Salamat mga kapatid. Salamat mga